Nagsimula ang pelikula sa isang samurai college, kung saan ang tatlong malalapit na magkaibigan na nagngangalang Kinpei, Shin-Osuke at Aiwane, ay sumasailalim sa kanilang huling pagsasanay. Sa oras na iyon ay tinalo ni Kinpei si Shin-Osuke sa isang tunggalian at pagkatapos ay hinamon si Aiwane. Nakakagulat na madaling natalo ni Aiwane si Kinpei, nang mahinahon at ilang galaw lang. Matapos ang kanilang pagsasanay ay nagsimula ang tatlo sa paglalakbay pabalik sa kanilang hometown. Gumugol sila ng 3 taon sa pag-aaral upang maging mga kahalili ng kanilang mga pamilya. Hindi lamang mga kaibigan, ngunit sila ay konektado din bilang magkapamilya. Dahil si Kinpei ay bayaw na ngayon ni Shin-Osuke. At hindi magtatagal papakasalan ni Aiwane ang nakababatang kapatid na babae ni Kinpei na si Nao. Pagdating sa kanilang lugar ay naghiwalay sila ng landas, upang muling makasama ang kanilang mga pamilya. Sa oras na iyon ay mainit na tinatanggap si Aiwane ng kanyang pamilya at ang kanyang ina ay excited na ibinalita sa kanya ang tungkol sa mga paghahanda para sa kanyang nalalapit na kasal. Sa parehong oras si Kinpei ay malugod na tinatanggap ang kanyang pagdating na may dalang gamot para sa kanyang ama na na-stroke kamakailan. Habang pauwi na si Shin-Osuke may isang estranghero na agad na lumapit sa kanya. Ang lalaki ay nagpumilit na sundan siya nito. Nalilitong sumang-ayon si Shin-Osuke at napadpad sila sa isang lugar na tinatawag na isang bahay aliwan. Doon ang lalaki ay nagpahayag ng nakakagulat na balita na ang asawa ni Shin-Osuke ay nasangkot sa isa pang lalaki na nagngangalang Hisetaka. Ang lalaki ay nagsasabi na hindi na sinuot ni Mai ang hairpin na ibinigay sa kanya ni Shin-Osuke. Dahil dito ay nagmadaling umuwi si Shin-Osuke para malaman ang katotohanan. Pagdating niya nakita niya si Mai na nakasuot ng ibang hairpin gaya ng inilarawan ng lalaki. Dahil sa panlolokong ito, nagawang tinapos niya ang buhay ni Mai gamit ang kanyang katana. Ilang sandali si Kinpei ay nakatanggap ng balita tungkol sa pagkamatay ni Mai. Si Kinpei ay puno ng galit at puot ay nagmadali pumunta sa bahay ni Shin-Osuke kung saan niya natagpuan ang kanyang kapatid na babae na nakahiga at wala ng buhay. Galit na kumukulo ang loob niya habang hinarap niya si Shin-Osuke. Hinihingi niya na malaman kung bakit nagawa niya iyon kay Mai. Sinabi ni Shin-Osuke na may ibang lalaki si Mai. Galit sa sinabi ni Kinpei na kung bakit siya naniwala sa isang lasing at bakit hindi muna niya inalam ang katotohanan. Nang biglang dumating ang tiyuhin ni Shin-Osuke na tila hindi sumasang-ayon kay Kinpei sa pagsisi kay Shin-Osuke. Habang tumitindi ang tensyon ang tiyuhin ni Shin-Osuke ay kumilos upang salakayin si Kinpei. Mabilis na tumugon si Kinpei na hinawakan ang kanyang katana at sinaktan ang tiyuhin ni Shin-Osuke. Nagpakita si Shin-Osuke ng ebidensya ng panloloko ni Mai. Ito ay isang hair clip na ibinigay sa kanya ng tiyuhin ni Shin-Osuke bilang patunay ng panloloko sa kanya. Ngunit doon ay nilinaw ni Kinpei na ang hair clip ay matagal nang nawawala, sa katunayan ay hinahanap ito ni Mai. Sa nakaraan sa kolehiyo, nagpasya siyang bumili ng tortoiseshell hair clip sa palengke sa pag-asang gumanda ang kanyang asawa. Pagkatapos ay iuwi ang bangkay ni Mai, ngunit tumutol si Shin-Osuke na humantong sa isang komprontasyon. Sa kalaunan ay napagtagumpayan ni Kinpei na gamitin ang kanyang katana kay Shin-Osuke. Ang trahedya na insidente ay nagbunsod ng isang emergency na pagpupulong sa mga pinuno ng clan. Itinuring nilang nagkasala si Kinpei sa paglabag sa mga patakaran at iniutos ang agarang pag-aresto. Habang nalaman ni Aiwane ang tungkol sa pagkamatay ni Shin-Osuke sa kamay ni Kinpei. Ang nakababatang kapatid ni Aiwane na si Eyo ay nagsiwalat na si Hisetaka ay nagkikimkim ng damdamin kay Nao at patuloy na hinahabol siya. Si Mai ay nagpadala ng isang liham upang painitin si Hisetaka na humihimok sa kanya na itigil ang kanyang pagsulong kay Nao dahil malapit na itong ikasal. Matapos si Hisetaka ay tumugon sa liham ni Mai at ipinagkatiwala ito sa tiyo ni Shin-Osuke. Kasunod ng palitan na ito, ang mga tsismis tungkol sa relasyon ng asawa ni Shin-Osuke at Hisetaka ay nagsimulang kumalat sa lipunan. Sa kasalukuyan habang nag-uusap si Eyo at ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki ay sumugod. Ang kanilang ama na may nakaalarmang balita na si Kinpei ay pumunta sa bahay ni Hisetaka at gumawa ng isang kakilakilabot na krimen. Nang marinig ito, si Aiwane ay agad na naghanda sa pag-alis. Ipinagkatiwala niya ang kanyang regalo para sa kasal kay Iyo, na nagsasabi sa kanya na ibigay niya ito kay Nao kung may mangyari sa kanya. Nang dumating si Aiwane sa bahay ni Hisetaka, nakita niyang napapaligiran ito ng mga security officer. Sa loob na tuklasang na si Hisetaka at ilang mga opisyal na wala ng buhay. Dahil ito sa walang ingat na ginawa ni Kinpei, sa panahon ng kanyang pagtatangka na makatakas sa pag-aresto. Humihingi ng pahintulot mula sa pinuno ng seguridad na pumasok si Aiwane sa bahay upang makita si Kinpei. Nang nasa loob na si Aiwane ay nakita niya si Kinpei sa isa sa mga silid. Nakiusap siya kay Kinpei na nagpapaliwanag na hindi na kailangan ng karagdagang pagbuhos ng dugo. Gayunpaman si Kinpei lumabas mula sa silid na puno ng dugo ng kanyang mga biktima at hinamon si Aiwane sa isang tunggalian.
Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan ay tinanggap ni Iwane ang hamon at naghahanda para sa isang patas na laban. Dahil ayaw ni Iwane na masaktan ang kanyang kaibigan ay ipinagtanggol niya ang kanyang sarili sa halip na atakihin si Kinpei. Ngunit tila determinado si Kinpei para saktan si Iwane kaya kinailangan niyang gumamit ng isang galaw gamit ang kanyang espada na nauwi sa pagkatalo ni Kinpei ng isang beses. Pagkatapos noon ay nalungkot at nagigilty si Iwane sa pagkatalo niya kay Kinpei. Sa kabilang banda si Nao na pakakasalan ni Iwane ay nabalisa din nang marinig niya na natalo ni Iwane ang kanyang kapatid. Dahil si Kinpei ang dapat na susunod na pinuno ng samurai ng pamilya at si Nao at ang kanyang pamilya ay pinalayas sa clan. Nang maglaon ay nagsimulang magtrabaho si Iwane sa isang restaurant bilang isang tagahiwa ng igat dahil ayaw niyang manatili sa isang lugar. Pagkatapos ng nangyari kay Kinpei na kanyang matalik na kaibigan. Samantala si Iyo ay nakipagkita kay Nao sa isang tulay upang bigyan siya ng regalo mula kay Iwane na iniwan niya. Nang makabalik si Iwane sa kanyang inuupahang silid, ang may-ari na si Jinbi ay sinabi sa kanya na ang pagiging tagahiwa ng igat ay hindi tumutugma sa kanyang mga kasanayan. At ang sweldo ay masyadong mababa para sa kanya upang bayaran ang upa. Dahil doon ay kinuha ni Jinbi si Iwane upang mag-apply ng trabaho sa Imusoya. Isang lugar kung saan ang mga tao ay nagpapalitan ng mga ginto at pilak na barya. At kukunin siya bilang bodyguard para sa proteksyon. Pagdating nila ni Jinbi, ipinakilala si Iwane kay Shumon ang manager. Gayunpaman ay ipinaliwanag ni Shumon na nakakuha na sila ng 4 na bagong bodyguard. Ilang sandali lamang si Okan ang anak ni Jinbi na nagtatrabaho sa Imusoya ay pinagalitan ang kanyang ama. Dahil sa pagdadala ng tagahiwa ng igat para mag-apply bilang bodyguard. At nais niyang umalis na sila. Ngunit nang sila ay aalis na, isang grupo na pinamumunuan ni Tagoro ang dumating na nagdudulot ng gulo. Noong mga oras na iyon ay sinuri ni Shumon ang mga barya na dinala ni Tagoro at idineklara na peke ito. Si Tagoro ay nagalit at nanggulo sa lugar. Sa kabila ng kaguluhan sinubukang makialam ng 4 na bagong hire na bodyguard ni Shumon. Ngunit madaling inatake ni Tagoro at nasugatan ang isa sa kanila gamit ang kanyang katana. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan si Kichiman ang may-ari ng lugar ay nagpakita. Nilabanan ni Tagoro ang mga bagong hire na bodyguard ni Shumon, madaling natalo ang mga gwardya. Kaya nagpa siya si Iwane na hamanin siya, ngunit doon ay nag-alala si Jinbi para sa kaligtasan ni Iwane ay sinubukan siyang pigilan. Subalit ipinagpatuloy ni Iwane. Sa kabila ng pag-aalinlangan ng lahat, nagawa ni Iwane na talunin ang samurai na ikinagulat ng lahat. Pagkatapos ay sinabi ni Kichiman kung bakit nagsimula ang gulo. Dahil ito sa bagong pera na inilabas ng gobyerno. Ang pagbabagong ito ay ikinagalit ni Yurikusai ang may-ari ng bahay na dati ay kumikita ng malaki sa pamamagitan ng pagpapalitan ng mga ginto at pilak na barya. Ngunit sa bagong pera ay bumagsak ang negosyo nito. Kaya sinubukan nilang pigilan ang plano ng gobyerno sa pamamagitan ng pagpapababa ng halaga ng bagong pera at pag-target sa Imusoya na sumuporta sa gobyerno. Matapos marinig ito, si Kichiman ay nag-alok kay Iwane ng trabaho bilang bodyguard niya. Malugod na tinanggap ni Iwane para sa mas magandang pagkakataon sa trabaho. Kinabukasan nakipagkita si Okan kay Iwane para ipaliwanag ang kanyang bagong trabaho bilang isang bodyguard. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa mga oras ng trabaho niya, kung magkano ang ibabayad sa kanya at kung ano ang kailangan niyang gawin. Si Iwane ay nakatanggap din ng pera mula kay Kichiman bilang pabuya sa pagiging matapang niya sa Imusoya. Sa gabi kinausap ni Iwane ang 2 pang bodyguard mula sa Imusoya. Pinakiusapan niya silang bantayan si Tagoro na madalas bumisita sa isang sagalan. Sinabi ni Iwane na babayaran sila kung may nalaman silang importanteng impormasyon. Pumayag ang 2 at pumunta para sa lugar ng pasugalan na pinamamahalaan ni Yurikusai. Maya-maya ay bumalik ang isang bodyguard na may dalang balita. Sinabi niyang nakipagkita si Tagoro sa 2 samurai na nagbabalak umatake sa Imusoya. Ngunit habang nakikinig siya ay may nakapansin sa kanya. Nagawa niyang makatakas sa pamamagitan ng pagtalon sa malapit sa ilog. Pumunta si Iwane kay Kichiman para ibahagi ang natuklasan ng kanyang mga tauhan. Na ang mga tao mula sa bahay ng Owa ay bumibili ng mga pekeng barya sa isang lugar ng pagsusugal at si Tagoro ay nagplanong salakayin ang Imusoya. Samantala si Kichiman na alam ang magulong nakaraan ni Iwane, ay iminungkahi na bumalik siya sa kanyang bayan. Ngunit kung tumanggi si Iwane, nagpahiwatig si Kichiman ng isang mahirap na tadhana para sa kanya. Biglang dumating ang 2 upahang samurai na pinamumunuan ni Tagoro. Mula sa ibang direksyon sinalakay ni Tagoro si Kichiman, buti na lang nakialam si Iwane at hinimok si Tagoro na umalis ng mapayapa. Gayunpaman si Tagoro ay tumanggi at inatake si Iwane. Pagkatapos ng isang mahigpit na laban ay tinalo ni Iwane si Tagoro at isa sa kanyang upahang samurai na sumalakay noong gabing iyon. Dumating ang mga opisyal ng seguridad upang arestuhin ang mga umaatake.
Sa kasamaang palad ay nasaktan si Iwane sa labanan kaya tinulungan siya ni Okan sa kanyang mga sugat. Habang ginagamot siya, nagkwento si Iwane sa kanyang malungkot na nakaraan. Maging ang kanyang love story. Pagkaraan ng ilang araw maraming tao ang gustong palitan ang kanilang mga barya sa katimugang pilak para sa mga gintong barya na naging sanhi ng pagbaba ng halaga ng mga baryang pilak sa timog. Sinadyang ibininte sa mababang halaga ang mga barya sa timog na pilak. Na may pangako ng mas maraming pera ang mga tao ay nagsimulang bumili ng Southern Silver Coins mula sa UWA at ibenta ang mga ito sa Imusoya. Sa oras na iyon napagtanto ni Kichiman na maaari itong mabangkaruti ang Imusoya. Dahil ang halaga ng Southern Silver Coins ay patuloy na bumababa. Gayunpaman kailangan nilang sundin ang mga patakaran ng gobyerno at bumili ng Southern Silver Coins sa mas mababang halaga. Kinabukasan maraming tao ang sumugod sa UWA para bumili ng Southern Silver Coins. Ngunit napakarami nilang binili kaya naubusan ng tunay na barya ang UWA House. At kinailangan pang ihalo ang mga ito sa mga peking barya. Ilang sandali dumating ang isang maharlika para bumili ng mga barya. Ngunit dumating ang mga security officer at natuklasan ang mga peking barya. Inaresto nila ang manager ng tindahan at nagmamadaling tumakas si Orabusai. Kinagabihan ng mga taong bumili ng mga barya ay nagtipon kasama sina Kichiman at Iwane. Kasunod ng plano ni Iwane na hulihin si Orabusai, kahit na lahat ng nagtatrabaho sa UWA House ay inaresto at si Orabusai ay nanatiling malaya. Pagkatapos ng pagpupulong, sinabi ni Okan kay Iwane na nalutas na ang mga problema. At hiniling na makipagkita siya kay Nao na naghihintay sa kanya. Ngunit sa kanilang pag-uusap ay biglang sumulpat ang isang samurai at kinidnap si Okan. Lumabas na ang lalaking iyon ay nagtatrabaho kay Orokusai na sinisi si Iwane dahil sa pagkasira ng kanyang negosyo. Nang inutusan ni Orokusai ang samurai na salakayin si Iwane, binalingan siya ng samurai at pinatay siya. Pagkatapos ay hinatake niya si Iwane, ngunit nagawa siyang talunin ni Iwane. Kinabukasan ay pumunta si Iwane sa kanyang guro sa Samurai College. Humingi siya ng tawad dahil hindi siya bumisita ng mas maaga. Sa oras na iyon ay nagkwentuhan sila saglit bago siya niyaya ng kanyang guro na mag-practice. Ngunit si Iwane ay madaling nabugbog ng kanyang guro. Pagkatapos ng pagsasanay ay binigyan siya ng kanyang guro ng isang sulat mula sa isang tao. Nakakagulat na mula kay Nao ang sulat at nagtapat ng kanyang pagmamahal sa kanya. Si Nao ay ipinaliwanag na sa kabila ng kanyang pamilya ay pinalayas sa lungsod at si Kinpei ay pinatay niya. Mahal niya pa rin si Iwane at dahil ang kanyang pamilya ay nahihirapan si Nao ay nagpa siya na maging isang high-class coursen. Alam niyang hindi sila maaaring magkasama, ngunit gusto niya malaman na nasa lungsod pa siya. Matapos basahin ang sulat ni Nao ay nagmadali si Iwane na hanapin siya sa gitna ng parada na hudyat ng kanyang pag-alis sa ibang lungsod. Sa wakas ay nakita niya siya, si Iwane ay tinawag si Nao. Sa sandaling iyon mahinahong tumalikod si Nao at hinalikan ang regalong binigay sa kanya noon ni Iwane at nagpatuloy sa paglalakbay. Sa huli ay hiniling ni Iwane kay Jinbi na tulungan siya na maghanap ng trabaho dahil nauubusan na siya ng pagkain. Saka lang lumapit si Okan at sinabi kay Iwane na gusto ni Kichiman na bumalik siya na magtrabaho sa kanya. Nasa sabik na inimpake ni Iwane ang kanyang mga gamit sa tulong ni Okan. Habang magkasama silang naglalakad patungo sa kanyang bagong pinagtatrabahuan ay tila masaya silang nagpapahiwatig sa kanilang lumalaking pagmamahal sa isa't isa. Dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panonood kaibigan.